Dalawang puntos ang ating pagninilayan para po sa araw na ito. Una ay ang pagpapalayas ng masamang espiritu. Bahagi yun. Sabi nga natin, isa sa mga binibigyan natin ng diin bilang bahagi ako ng Office of the Exorcism of the Diocese, yung pagpapalayas ng masamang espiritu. Pero sana wag natin munang tingnan doon sa yung talagang tawagin natin ay yung act of exorcism. Pero sana makita natin na yung ating liturgia ay there is always an element of renunciation of Satan. Bahagi yun ng ating liturgia, katulad ng liturgia ng misa, ang pagtatakwil kay Satanas. Bilang pag-asaliwa ko ng ating binyag. Yung kapag binibinyagan natin, sinasabi, tinatakwil mo ba si Satanas ang kanyang mga gawain at ang kanyang pang-aakit? Pero hindi lang mo yun, Lord. We always renew our renunciation of Satan. Kasi nga, kuminsan hindi natin namamalayan. Ay sabi nga natin kuminsan, hindi natin namamalayan. Parang alay yan infestation. Kuminsan makita mo yung aparador mo, okay pa, pero kapag tinusok mo, wala nang laman, inanay na yung loob. Kasi kuminsan hindi natin namamalayan napasok na pala tayo. Kaya we must always be reminded, at saan makita natin ito, sa ating liturgia. Saan? Sa banal na misa. Ano yun? Yung bahagi ng pagsisisi ng kasalanan. Kaya nga ako kapag linggo, medyo iba yung sistema ko. Pero sabi ko nga yung sistema ko, yung pagbabasbas ng tubig, kasi yun yung pagkilala Yun ay tinatanggap naman ng simbahan. It is another form o kung tawagin natin ng pagsisisi ng mga kasalanan. At bahagi nito yung alin? Yung pagtatakwil kay Satanas. Bakit ito? Kasi sa unang pagbasa, napakinggan natin sa unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, anong sabi niya rito? Kapag kayo nagkakasala, kayo mga sinumpa. Yun ang term na ginamit dito. Every time we sin against God, we put ourselves doon sa tinatawag nating kawalan ng grasya ng Diyos. Out of God's grace. We fall into the grace of God. We fall out from the grace of God. Yun ang trabaho ng kasalanan Pero hindi lamang may ilang mga pagkilos sa kinakailangan natin at patuloy natin i-renounce o itakwil kay ang ating minsan pagsunod kay Satanas. Pero yung ating ritual sa loob ng misa ay bahagi yung alam mo yun sa ibang pananampalataya, katulad yung halimbawa sa mga Hudyo. Well, kaya ako sa kanila yung tinatawag nilang paghuhugas ng kamay. Yun ang form of kanilang cleansing. Yun ang kanilang form of cleansing. Bagamat medyo may pagka-physical lang. Kaya very strong yung kanilang yung natatanging pamamaraan ng paghuhugas ng kamay, ng mga baso, ng mga higaan. Ay yun ay bahagi yun ng rito nila ng paglilinis, rite of cleansing, patuloy na pagtatakwil kay Satanas at sa mga gawain ito, yung mga bagay na nagpaparumi. Ganon din yung mga Muslim. Kaya kung makita ninyo, yung mga Muslim, may mga moske, malalaki yung kanilang mga bathroom. Bakit? Naghuhugas sila ng paa at kamay. Yun yung cleansing process nila before they could enter their church. Tayo wala noon. Saan ang atin?
yung confiteor, yung pagsisisi. Kanina binanggit, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na ako ay nagkasala. Yun yung ating cleansing. No? Yun yung pagkatakwil. Kaya nga, every time, bago mag-misa, no? Ay, baliwanag ko yun. Kaya nga sabi nga natin, kapag sa misa, no? Magsimba ka kasi pinatatawad yung kasalanan. Yes, it's true. Okay. Pero venial sin. No? Pero bahagi pa rin yung kumpisal. No? Pero yun ang makita ko natin. Form of renewal of faith and form of renouncing Satan. We must always renounce Satan. Palagi natin itakwil ang kasalanan at si Satanas at ang lahat ng kanyang pangangapit. Bahagi yun, no? Na isa akong misyonero ng isang kapwa pare. Well, hindi ko alam kung anong nationality nito, pero English speaking no? Yung kanilang ginagawa ay alin? Yung bago yung mga anak niya pumunta sa eskwelahan, anong ginagawa ng nanay? Pinarecite niya yung act of contrition o pagsisisi. Pagkatapos niyang i-recite yung pagsisisi, sabay-sabay sila ng kanyang mga anak. 4 na anak, tapos siya ay kumuha siya ng holy water, binabasbasan yung kanyang mga anak, go at peace to your school. Bahagi yun, magandang practice yun. Kung magagawa nyo rin sa inyong mga anak at inyong mga apo, na bahagi yun ng pagkilos, na makita ho natin. Kasi alin yun, pagkilala sa ating pananampalataya kay Kristo at isang patuloy na pagkilala ng alin. We must always be, sabi nga natin, tumugon sa panawagan ng Diyos. Kaya bahagi, pinaalala rin natin yung every day na pagsisimba. It is a devotion. Isang devotion yung pagsisimba pag-araw-araw ng linggo. At sana wag natin kalimutan na, at sabi na, we have to be aware. Kinakailangan natin, kasi yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na alin? Ay, ba't ka nang ginagawa yun? Nakasanayan lang. Pero hindi mo may paliwanag. Kulang yun. Ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na informed and conscious. Alam mo kung bakit mo ginagawa. So, sana po, makita natin na rin. Na every time, we have to renounce something. Kung ano man nagawa natin kahinaan at kakulangan. Sabi ko nga, yung bahagi ng pagkakataon, hindi lamang po yung kasalanan, ngunit ang lahat ng uri ng alin, yung hindi natin pagtugon sa panagwagan ng po may kapal. Pero yun, yung pagpapalayas ng masamang espiritu. Kaya kung yung maalala, sino ba yung pinapakain mo? Yung kasamaan o yung kabutihan? Kapag ikaw ay palagi nagmumura, ay pinapakain mo yung pagkakasala. Tayo ay may kapangyarihan. Hindi na dapat umantong sa pagpapalayas ng masamang espiritu ngayon. May kapangyarihan na huwag natin tanggapin ang anumang uri na magdudulot sa atin ng kasalanan at kapahamakan. Kinakailangan huwag nating hayaan alin na unti-unti tayo na hindi natin namamalayan na alin. Ay we are already infested with satanic na gawain at pagkilos. So isa po yun. At saan yun? At sabi ko may rito mismo tayo every time, and we have to be aware of it. Every pagdiriwang ng misa. At kaya po ina-amplify ko tuwing araw ng linggo. Yun ay bahagi yun ng renunciation and the affirmation of our faith
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pangalawa, ito'y karugtong na rin. Alin yun? Yung ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi tumutulong na mag-ipon ay nagkakalat. Yung pananampalataya, hindi pwedeng diyan ka lang. Hindi pwedeng observer ka lang. Hindi pwedeng meron ka lang. We have to act. Ano ang famous commission na palaging kinuquote? Evil thrives because good men do nothing. Ang kasamaan daw ay namamayagpag kasi yung mabubuting tao walang ginagawa. Para sa ating pananampalataya, mabuting tao, hindi pwedeng wala kang ginagawa. Hindi pwedeng indifferent ka. Wala akong pakialam. Hindi mabuti yun. Sa pagkaunawa ng ating pananampalataya. Kapag sinayang mabuti, we're always on the go. We're always on active participation sa pagkilos ng ating pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon Jesucristo. Katulad halimbawa ng alin, yung simple acts of piety, gawain ng kabanalan, panalangin, acts of charity, kawang-kawa, yung pwede natin, acts of sacrifice, yung pagsasakripisyo natin para sa ibang mga tao, bahagi yun ng pagtugon natin sa biyaya ng buong may kapal. Kuminsan tayo ng angal. Ngayong katatapos lamang mag-file ng mga certificate of candidacy. Ay, di ba? Yun na naman ang mga tatakbo. Well, bahagi yun. Pero ang tanong ay, nagdasal ka ba? Nagdasal ka ba? Baka angal tayo ng angal, hindi naman tayo nagdarasal. Acts of piety. Bahagi yun. Simple prayer. Sabi nga, lalong-lalo ngayong buwan ng Oktubre, yung pagdarasal ng Santo Rosario. Pero kung maaaring magawa ko natin, everyday, ipagdasal natin ang kapayapaan. Hindi lamang yung nagdaranas, hindi lamang Israel, hindi lamang ang Palestine, hindi lamang ang Lebanon, Syria, Iran, Iraq. Ngunit mismo ang tayo at ang ating mga kapitbahay, yun nawa yung makita natin. There is always an active and willingly participation, sabi nga natin, sa paghahari ng Diyos. Kasi hindi pwedeng meron ka lang. Hindi uuso yun sa ating pananampalataya. Para mo nang sinabing hindi ka na nakatutulong. Nagmimiron ka lang. Hindi ho yan ang pananampalataya ng Katoliko. Kaya mabigat ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Bahagi yun na kung saan ay pinamanig sa atin ang buong may kapal. Kaya pagkakataon din, yung tinatawag natin na kawang-gawa, fasting, abstinence, kundi kaya simple sakripisyo, hindi kayo magmerienda, i-offer ito sa isang tao ito. Yun ay ilan lamang sa mga bagay na pwede natin gawin na makita natin alin. Hindi lang tayo wishful thinking, sana ganito tayo. Hindi. Kapag tayo nagdarasal, kapag tayo'y nagkakawang-gawa, kapag tayo ay nagsasakripisyo, maliwanag na alin, nakikiisa tayo sa pagkilos sa Diyos. At ano yung makita natin? Nakikita yung alin, yung pagliligtas ng Diyos, yung deliverance from sin at sa epekto ng kasalanan. Nandoon yung alin, maliwanag na sumasa atin ang Diyos. So ito pong dalawang ito, magpapalaya sa masamang espiritu
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin.